Kain tayo. Pizza. Pero ang gospel natin ay hindi tungkol sa pizza but tungkol sa tinapay. Sa gospel natin sa John chapter 6 verses 41 to 51, itong issue yung sinabi ng Panginoon na siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. Kaproblema sila dahil hindi nila matanggap yon. Pero sa totoo lang mga kapatid, ito ba talagang pinakamalaking issue? Marami pang malaking issue tungkol sa Panginoon at sa Biblia na sinasabi. Pero sa lipunan, marami tayong issue tungkol sa politika, the big one, or yung tinatawag nating climate change, or yung krisis sa bigas. Pero ang pinakamalaking issue rito mga kapatid ay itong sinabi ng Panginoon na tungkol siya ang tinapay ng buhay. Pinapakilala ng Panginoon kung sino talaga ang tinutukoy niyang tinapay. Ano talaga ang tinutukoy niyang tinapay? Sabi sa verse 41 at 41 ng John chapter 6, nagbulong-bulungan ng mga Hudyo dahil sinabi niya, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Walang makakalapit sa akin maliban akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Malaking issue talaga itong tinapay na to. Pero anong klaseng tinapay ba si Jesus? Unang-una, si Kristo ang tinapay na bubusog sa ating kagutuman. Hindi kagutuman na parang pizza lang, no? Itong sinabi sa verse 26 sa John chapter 6. Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita nyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog." Sa verse 27 ang sabi doon, "Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan." Alam niyo naman, sa panahon ni Moses, nagutom sila sa disyerto. Ang sabi nila, binigyan kami ni Moses ng tinapay. Pero hindi naman actually si Moses nagbigay nun, kundi si El Shaddai. Sabi ng Panginoon sa verse 54, "Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin." Wow! Mabigat to. Ibig sabihin ba, magiging carnivorous ang tao? Hindi yun ang tinutukoy ng Panginoon. Kailangan panampalatayan natin kung sino si Jesus. Pangalawang issue. Una, issue tinapay. Pangalawang issue, pananampalataya. Hindi sila naniwala kung sino si Jesus. Sa verse 42 ng John, sabi niya ron, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose?" See? Mas tinandaan nila yung previous life or yung lumang pagkakilala nila sa Panginoon. Kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niya masasabi ngayon, "Bumaba ako mula sa langit"? Mahirap makumbinsi ang mga taong ayaw sa iyo. Kahit anong gawin mo, kahit tumambling ka, hindi sila maniniwala sa iyo, of course. Basta pag ayaw nila sa iyo, huwag mo nang pilitin. Ang mga Hudyo ay nabubuhay sa punong-puno ng pagdududa. Nag-alinlangan sila. Alam mo, sa totoo lang, kung meron daw pinakamatigas ang ulo, ang mga Hudyo, kuminsan parang tayo rin yan matigas ang ating ulo. Ang issue ng pananampalataya, yung ayaw nilang tanggapin si Jesus. John 6:29 ang sabi roon, "Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos, sumampalataya kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus. Sino sinugo ng Diyos? Si Jesus. Issue ng pananampalataya. Pag tayo manampalataya kay Kristo, siya ay magdudulot ng buhay, pananampalataya magdadala ng kaligtasan, pananampalatayang magbibigay ng kagalingan, pananampalataya na magbibigay ng pagpapala, at higit sa lahat, magdudulot ng tagumpay. Ikatlong issue, yung issue ng buhay o tinapay na nagbibigay buhay. Sa Israel, pag sinabing tinapay, mahalaga sa kanila kasi bread is the staple food of Israel. Di kagaya sa ating mga Pilipino, ang staple food natin ay ang kanin. Ginamit ng Panginoon ang lumang tipan to describe na yung mga kumain ng tinapay nung unang panahon ay namatay. Pero yung tinapay, kakainin at tatanggapin, si Kristo ay magbibigay buhay. Ano nga bang ibig sabihin talaga ng tinapay na tinutukoy ng Panginoon? Nakalagay dito sa verse 63, John chapter 6. Ang Espiritu nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao.
Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritong nagbibigay buhay. Yun. Yung tinapay, yung katawan, it is the Word of God. Yung espiritu, yung indwelling ng Panginoon. Ito ang dapat epekto sa atin pag tinanggap natin si Kristo. Ephesians chapter 1 verse 30 to 32. Una, sabi rito, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, sabi ni Pablo to ay nakikiusap sa inyo mamuhay ng gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Change of heart. Verse 30, huwag na ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos. Tanggapin natin si Jesus, tanggapin natin ang Holy Spirit. Huwag nating itatakwil, huwag nating itatatwa. It is a reality that when you accept Jesus, at the same time you have the Holy Spirit. 31. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Verse 32. Maawain. Sa halip maging mabait kayo at maawain at mapagpatawad. Pagdating sa chapter 5 verses 1 and 2, nakalagay doon. Verse 2, mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Ito yung epekto. Kumain ka ng pizza, mabubusog ang tiyan mo. Kumain ka ng salita ng Diyos, mabubusog ang kaluluwa mo. Manalig ka kay Kristo. Babaguhin niya ang direksyon ng buhay mo. God bless you.